Napakalaking pribilehyo po para sa aming lahat sa KMJS na sa loob ng 20 taon, naging tulay ang aming programa para ang mga magkakadugo at magkakamag-anak matukoy at mapag-ugnay muli, katulad na lang ng mga sanggol na napagpalit. Isa sa mga naitampok namin dito sa KMJS. Plot twist na baby switching gaya sa telenovela Na talaga namang tinutukan at sinubaybayan ng marami ang kwento ng mga bagong silang na sanggol ni na April at Margaret na napagpalit sa ospital. Sure po ako na hindi ko po anak yun. Bakit yung tag? Mali. Tsaka di ba nanganak ka 18? Bakit nakalagay dito 1/17/21? Ang pangalan pa muli, no? Ang masama nilang kutob na kumpirma ng DNA test. Negative. A probability of maternity is 0%. Hindi nyo anak ang hawak niyong sanggol. Samantala, ang pinaniniwalaan nilang nakapalitan nila ng sanggol, sina Margaret at Kim Jasper, na sa parehong ospital din ipinanganak ang kanilang baby boy. Pero ang mag-asawa, nanindigan nung una na anak nila ang kanilang naiuwi. Gayunman, para matanggal ang pagdududa, sumailalim din sa DNA test si Margaret at ang sanggol na hawak niya. Negative. Muling sumailalim sa isa na namang round ng DNA test sina April at Margaret para matukoy kung talaga bang nagkapalitan sila ng sanggol. The results are positive match. For the maternity test na ginawa natin for April Safiata and Moliano, the results are positive match. Tatlong taon matapos ang pagtutok namin sa kauna-unahang documented baby switching case sa Pilipinas, kamusta na kaya ang dalawang pamilya? Lalo na ang mga napagpalit noon na mga sanggol na sina Baby Ayu at Baby Cairo. Ay, uy, ang lalaki na nila. Hello. Nitong Huwebes, nakipag-catch up ako sa aking mga inaanak. May regalo ko sa... Oh, ay hindi. Paano mo alam? Alam mo, nahulaan niya. Hello, kamusta na kayo? Kay Ayu. Wow. Kay... Ay, bless muna. Bless daw muna. Hello. Kay Cairo. Hello, Cairo. Ang mga baby noon na sina Ayu at Cairo, 3 taong gulang na ngayon at parehong bibo. At dahil magpapasko, may advance akong regalo sa kanila. Yay! Ang aga ng Pasko. Ayun! One more. Also for you. Kailan ba tayo huli nagkita? 2021. Kamusta na kayo? Mabuti naman po. Nakalipat na po kami ng sarili naming bahay. Tapos nagpakasal na rin po kami. Uy, congratulations! Sina Kim Jasper at Margaret sa Santa Maria, Bulacan na nakapagpundar ng sariling bahay. Dahil naka-work from home, hands-on sila sa pagpapalaki kay Cairo. Growing up naman kay Cairo, hindi naman ako nahirapan. Madaling kausapin, madaling pagsabihan, madaling turuan. Can you embrace mommy? Sobrang mahiyain. Pagkabago sa kanya, hindi niya masyadong kilala. Nagtatago siya. Medyo mature siya compared to the usual toddler stage. Gaya ng kanyang daddy Kim Jasper, I mix them. Tapos, I'm going to watch this too. hilig din daw ni Cairo ang magpinta. Kamusta si Cairo? Mabait pa din, tahimik. April, Marvin, kayo, kamusta? Tuloy pa rin naman po. Meron po yung trabaho po namin. Dalawa na po kaming nagkatrabaho. Sina April at Marvin naman dito pa rin sa Rizal nakatira. I'm making a dinosaur. Ano po yan?
dinosaur. Mas nawiwili po siya maglaro ng mga ganito lang. Simpleng gamit sa bahay. King Ghidorah. King Ghidorah. Why? Si April, taga-rebond pa rin ang buhok sa isang salon, habang si Marvin naman, delivery rider ng mga parcel. Sa gabi na lang talaga, yung nagiging bonding namin. Malambing din naman po siya. Mahilig mag-kiss, mahilig yumakap. Yung yakap niya may gigil talaga. Magsasabi pa siya ng I love you. Say I love you. Hello. Oh, what? Oh, what is that? Oh, yeah, that's a ball. You want to dive there? You be careful, ah. Parang comfortable din siya sa inyo. No? Opo. Dahil madalas nga po kami nagkikita. Kahit magkalayo yung mga pamilya nila, paminsan-minsan, nag-get together yung dalawang pamilya para maglaro yung dalawang bata. Parang automatic na yun. Pag uuwi kami dun sa Montalban, dapat magkikita kami. Kasi gusto ko po maglalaro silang dalawa. Pag nagkikita sila, ayo, Cairo, gano'n. Hindi sila yung tipo ng rumble, gano'n. Nagkakasundo naman sila kahit papaan. Kahit iba-iba yung trip nilang paglaruan. 1, 2, 3. Birthday ni Ayu, nag-celebrate sila dun sa bahay nila. Pumunta kami. Birthday ni Ayu talaga yun. Pero naki-birthday na rin si Kyle. Kinatutuwa po namin yung kasi nag-effort po talaga sila na pumunta para bukod doon sa birthday ni Ayu. Nung kasal namin, kasama sila. Since they're part of the family. Parang extension family po. As in, hindi lang friendship. Anak na rin po talaga yung touring namin kay Cairo. Nahulog din po talaga kami sa kanya nung time na inaalagaan pa po namin siya. Nung time na nagpalitan na. Hawak ko na si Ayu pero si Cairo yung iniiyakan ko. Kasi napamahal talaga ng sobra sa amin si Cairo. Parang bonded for life na kayo, no? Dahil sa nangyari. Part na ng family. Gano'n. So, bawat bata, hindi lang isa pamilya, dala-dalawang pamilya. Opo, parang gano'n. Pag binalikan natin yung mga nangyari, anong tumatakbo sa isip nyo? Hindi po talaga siya makakalimutan na pangyayari. Bumabalik din po yung takot ko. Pagka kapag-isipan namin na magkaroon ulit ng baby ulit, baka ganun na naman. May trauma ka na. Hindi naman na siguro mangyayari ng maulit. Sa kabila nito, hindi na rin daw nila itinuloy ang kaso laban sa ospital. Ano palang pinangako ng ospital? Binawi po ata nila yung ginastos namin. Kayo, inano rin kayo ng ospital? Ni-reimburse kayo? Diba yung storya nasa internet, nababalikan ng mga tao. So pagka nakikita kayo at yung mga bata, anong sinasabi nila? Natutuwa po sila. Malaki na daw po yung mga bata. So, bumibili kami ng grocery. Ma'am, kayo po ba yung yung sa KMJS? Pabulong pa. Sinubaybayan ko yun talaga. Iyak ako ng iyak. Ganun sila. Alam na ba nila yung nangyari sa kanila? Hindi pa po. May balak ba kayong sabihin? Pag medyo may intindihan na nila yung sitwasyon. Kayo, April, Marvin. Pero nga hindi pa niya alam. Ayoko na isipin sana pero gusto ko lang din tanungin kayo. Paano kung hindi natin alaman at hindi natin sila naitama? Sa side namin, convinced kami na sa amin si Anne. Napaisip kami na if ever pala hindi na discover yung katotohanan. Kumbaga, magko-continue lang kami without knowing yung truth and parang nakakatakot na nakakalungkot. Paano kung bawi yung sa ibang pamilya na mapunta na mahigpit sa bata? Mabuti na lagpasan natin yun. Kami pinagpapasalamat namin tong kwentong ito kasi na-resolve siya agad. Thank you. And I wish you all the luck sa inyong buhay. I wish you live well and sana lumaking healthy si Cairo and Marvin and April. Sana lumaking maayos din si Ayo at sana maging okay yung inyong buhay. I want to thank yung buong team na tumulong mabalik sa totoong family yung mga bata. Sobrang laking tulong po talaga ng programa nyo na nabawi po namin si Ayu and naging blessing din po na nagkaroon kami ng extended family na sila Marga. Naaalala niyo pa ho ba si JL? Yung batang lagi na lang nakadapa dahil napakalaki ng kanyang tiyan?
Maraming salamat po sa inyong tulong dahil 9 na buwan matapos natin siyang maitampok, heto na siya ngayon. Gaya ng maraming bata ngayon, hilig ng 5 taong gulang na si JL na mag-TikTok. Kahit sino, napapaindak at nahahawa sa kanyang malaking ngiti. Pero si JL, sa mga nakalipas na buwan, unti-unti nang tumigil sa pagsasayaw. Ang dati maingay nilang bahay, balot na ngayon ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog na malimit ngayon ditong marinig, ang mayat-mayang pagpukpok sa kanyang tiyan. Si JL kasi, butot balat na. Pero halos pumutok sa laki ang kanyang tiyan. Kita na rin ang ugat dito. Sa bigat nitong 15 kilos, hirap nang kumilos at gumalaw si JL. Kaya ang bata, madalas na lang nakadapa sa unan. Para guminhawa ang kanyang pakiramdam at mawala ang kabag o hangin ang kanyang tiyan, mayat-mayang pinupukpok. Nakakatulong po ito kay JL para po mas maginhawa po siya. Pero madadaan nga lang ba sa pagpukpok sa kanyang tiyan ang kanyang dinadala? Dito sa bayan ng Dinas sa Zamboanga del Sur, kasama ang kanyang nanay Lainey at tatay James, nakatira si JL. Nakadapa lang po siya kapag kumakain po. Ito. Dili yang dughan. Sa ginawa. Lang, be. Para walay katul. Up, im kamot. Okay, kulog. Kabalintunaan na malaki ang kanyang tiyan, pero pirmi siyang gutom. Nung bibi pa po kasi si James, wala po siyang ulam. Minsan po, wala po kaming makain. Si JL, hindi na rin nakapag-aral. Mama, hanggang kailan po ako maging ganito? Sino na po daw mag-alaga sa kanya kapag matanda na po daw kami? Ano bang kasalanan namin? Bakit nagkaganito po yung anak namin? Ano bang kasalanan namin? Bakit kami, pinaparusahan po? Natatakot po kami na baka mawala po siya sa amin. Isip pamahan niya, patiging paita nga, mong anak yung anak. Mahal na mahal po namin yung anak namin. Bilang isang nanay po, hindi po akong gawin lahat po, pong dapat makaya namin. Si JL, madalas na lang tambay ngayon sa pintuan. Sa ganitong paraan na lang daw niya kasi kahit papaano nasisilayan ang mundo sa labas. Patiman ako si James, kaon, painom tubig, o
ginawan og doktor siyang kiming ako sa akong manghod. Katungo pa siya sakit, kadula-dula pa me. Ayon sa doktor na tumingin sa bata, nito lang nakaraang taon, meron siyang Hirschsprung's disease. Congenital na sakit. Merong ugat sa bituka na mula nung pagkabata ay hindi talaga siya na-develop. Yung dumi niya sa tiyan ay hindi niya nailalabas, naiipon. Sabi ng doktor na kailangan daw operahan. Para makatulong sa pinag-iipunang operasyon ng kanyang anak, si Lainey na masukan munang kasambahay sa Maynila. Pero kinailangan din niyang bumalik sa kanila. Umuwi po ako kasi yung anak ko, critical daw yung alagayan niya. Masakit po. Kasi po nagsisisi po ako kung bakit iniwan ko po yung anak ko. Kasi sabi niya po na, Mama, hindi ka na po pwedeng bumalik, Mama, kasi na-miss kita. Sobrang sakit po kasi iniwan ko po yung anak ko, tapos nag-alaga po ako ng ibang bata. Dahil critical na ang kanyang lagay, ipina-check up ng aming team si JL. Sa X-ray, sobrang laki na po ng bituka niya. Kalahati nung tiyan niya, hangin ang laman, tapos sa bandang ibaba naman, napupuno na ng dumi na hindi pa nakakalabas. Para maayos ang bituka ni JL, kinakailangan siyang operahan. Medyo complicated na po. Malaking-malaki na yung tiyan niya. Sa mga viewers, gusto may maigtabang, ginagmay lang para sa mga anak na maayogid siya sa ihang operasyon. Mahal na mahal po namin siya. Hindi po tayo mawala ng pag-asa. Matapos maipalabas ang kwento ni JL dito sa KMJS, dumagsa ang tulong mula RHU o ang Rural Health Unit ng Dinas. Ibinahe si JL ng halos 8 oras sa mas malaking ospital sa Zamboanga City. It was our first time na we encountered a case of Hirschsprung's disease that severe in high risk na din si JL at that time. If hindi siya nagpakonsulta at that time, pwede talagang mamatay po si JL. Si JL, kinakailangang sumailalim sa 3 pang operasyon, pero kailangan daw muna niyang magpalakas. We had to do daily irrigation. So we will insert a catheter sa puwet niya to help na malabas po yung dumi sa loob ng tiyan, tsaka yung hangin, to help na palitin yung bituka niya. Matapos ang halos 1 buwan, sumailalim na si JL sa kanyang unang-unang surgery. We did a double barrel colostomy, so yung large intestine po niya, nilabas po namin. So doon na siya makakadumi. Kinatatakot ko po noon na mawala po si JL sa buhay po namin. Yun po ang hindi po namin kaya. Kamusta na kaya ang bata? Lumipad po ang aming team sa Pagadian, Zamboanga del Sur para kamustahin po natin yung batang si JL na 9 months ago ay na-feature po dito sa ating programa dahil sa pambihira niyang sakit sa bituka. Dahil sa sama ng panahon sa mga nagdaang mga araw, ang daan pa Barangay Dongos, pahirapan. Nag-uulan daw kasi dito. Yung dating mas maiklisan ang ruta, medyo humaba konti kasi kailangan nating dumaan din sa mga rough roads. Kailangan talaga yung 4-wheel drive yung sasakyan, 4x4. Sama ng daan eh. Makalipas ang kalahating oras na pagbaybay sa baku-bakong daan, narating na rin namin ang liblib nilang barangay.
Okay, so ito na yung bahay nila, JL. Hello, good morning. Salamat sa buntag. Salamat, salamat. Asa na si JL? Hello. Hello, JL. Ang gwapo pala ni JL eh. Ang batang pirmi lang noong nakadapa sa lumulobo niyang tiyan. Maliksi na ngayong nakakatayo, naging matagumpay ang una niyang operasyon. Kaya lumiit na ang kanyang tiyan. Salamat kasi binahagi niyo yung kwento niyo sa amin, lalo na kay JL. At dahil doon, marami na antig sa kwento niya. Oo, kaya marami ring tumulong. Ano yung mga nagagawa na ni JL ngayon na hindi niya nagagawa dati? Kahit saan na siya punta na doon sa mama ko. Nakakagala na? Opo, nakagagala na po siya. Tapos? Maglaro-laro na po siya. Dati kasi nakahiga lang, di ba? Akyat bahay. Tas pa niya. Pogi. Yeah. Ang ganda naman ng smile, oh. Ibang-iba dun sa dati. Ano sabi ng doktor? Pagbalik namin, hindi na kami kilala. Ah, talaga? Opo, sabi nila, tumaba na. So natunga yung mga doktor. Anong reaksyon nyo nung napanood nyo yung kwento na naikwento namin dun sa aming programa? Nag-iyak din kami. Marami pong tumulong sa amin kahit hindi po namin sila kilala. Tumulong po siya sa amin, nagpapadala siya sa amin para sa operasyon ni JL. Nakakatuwa na kahit yung mga OFW. Opo. At kung sino-sino. Thank you po sa inyo ng marami. Yung pagpunta po dito ng KMJS, mga 5 days, dinala namin doon sa ospital. Tapos na-operahan kami mga 2 weeks or 3 weeks. Pagdating po namin sa operating room, sinasabihan na po kami ng doktor na 50-50 daw si JL. Nag-iyakan kami ba? Naawa kami, takot din, ingon-minga. Sabi niya nga, wag daw kaming umiyak kasi kayang-kaya niyang operasyon niya. Sabi niya? Opo. Ang tapang mo naman. Siya pa nagpapalakas ng loob niyo. Nagpapalakas ng loob sa amin. Ang operasyon ni JL tumagal daw ng halos 2 oras. Hindi pa, lakaw daw gamay. Makalipas ang ilang araw, na-discharge si JL at sa bahay na nagpagaling. Hindi, lakaw. Balilinisan ko po to yung bibituka ni JL. Ang pinakamaganda rito, dahil nanunumbalik na ang dating sigla ni JL, sa susunod na pasukan, pwede na siyang mag-aral. Grade 1 o kinder pa? Magki-kinder pa siya. Ano bang pinagdasal mo noon, July, nung sama ng lagay ni JL? Pinagdasal po namin na sana gumaling po siya. Pinakinggan ng Diyos, no? Yung mga dasal mga dasal namin, opo. Kasi ako karon kay ako manghod na ulian na. Lamat karon kay nakadula-dula na may. Dahil naman sa mga tumulong kay JL, hindi lang daw ang kalusugan ng bata ang gumanda, pati na ang buhay ng kanilang buong pamilya. Kung dati, sa bungad ng pinto, madalas nakatambay si JL. Ngayon, ito po yung pinapagawa namin na kwarto ni JL. JL, opo. Ito po yung CR namin, ma'am, napagawa. Kasi dati wala. Wala kaming CR. Dahil din sa nakarating sa kanilang mga tulong, nagkaroon sila ng babuyan. Ano to pinaparami? Opo. Ay, ito may mga anak. na. Oh, ilan ang anak? Ito. At maliit na sari-sari store. Kamusta naman ang kita? Okay lang, ma'am, yung kita sa sa tindahan. Sinamahan din ng aming team si JL para sa kanyang follow-up check-up. We're going to do all our laboratories to check if okay ba yung status niya. Pag may tayo pang natitira sa loob, kailangan natin tanggalin yun, ha? Tapos after that, schedule natin siya for yung next operation niya. Pero itong mga dalawa niyang susunod pang operasyon, simple na lang ba yun? Kaya nga daw niya yung una, mas kaya daw yung pangalawa, pangatlo. Sabi. Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Yung idugtong closure na po. So, mas simple na yon.
hilain yung rectum hanggang makababa po yung large intestine doon. And that will become the new anus. Kasi yung portion pababa, wala kasi yung nerves. Yun yung tatanggalin. Hopefully, we can do it before mag-Christmas, maoperahan na siya for the second stage. Ang third stage is the closure of colostomy. Once na-complete po natin yung 3 surgeries or 3 stages ng surgery natin, normal na po talaga siya. Hindi na siya umaangal katulad ng dati na pinapapukpok pa yung tiyan. Wala na po. Kailangan pa ba ng tulong para kay JL? Wala naman po kaming gastusin sa hospital. Wala? Wala, libre po lahat. Salamat po ng marami sa inyo dahil tinulungan niyo po kami ng marami. Salamat po. Yung mga ibang mga magulang na may mabigat ding problema, anong maipapayo niyo sa kanila? Huwag po mawala ng pag-asa kasi kami, gaya sa amin, hindi po namin nasahan na ganun ang mangyari sa anak namin na okay na po siya ngayon. Hingi po ng tulong kay God kasi tutulungan po nila tayo. Nakikinig siya? Nakikinig po siya. Okay na ako karon. Daghan ako nahimo karon. Salamat sa pagtabang nako kay nakalakaw nako. Isa lang si JL sa marami pa nating mga kababayan na nasa malalayong mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong medikal. Sana dumating ang araw na lahat mabibigyan ng tulong at aksyon at hindi lang yung mga naibabahagi ang kanilang mga kwento sa publiko. Isa sa mga misyon namin dito sa KMJS ang ipakita ang kalagayan ng mga komunidad, lalo na sa mga liblib na probinsya. At ang isa siguro sa mga itinampok naming talagang buwis buhay, kung paanong tinatawid ng mga tiga-barangay Tambobong sa Davao City ang napaka-peligrosong Tamugan River. Nung araw na yon, naabutan ng aming team na itinatawid dito ang tila paralisado ng si Jason. Sakay ng duyan na nakatali sa kahoy, pinagtutulungan siyang buhatin ng 5 tao. Handa nilang suungin ang kamatayan dahil buhay rin ang nakasalalay. Pero sa kalagitnaan ng kanilang paglusong, ang naunang lalaki may isinenyas. Delikado, sir. Daghang na kayong nangaano diha, sir. Dito na sila nataranta. Ang duyan ni Jason, halos tangayin ng alon. Makalipas ang halos 15 minutos, ligtas silang nakatawid. Sa awa ng Diyos, nadala rin siya sa ospital. We are considering na baka may spinal cord compression on the lumbar. Hindi lang mga pasyente ang pahirapan sa kanilang mailipat dahil sa sitwasyon ng kanilang daan, pati na ang mga patay. Gaya na lang ng kabaong na ito na bago pa man nila maitawid sa talon na konektado sa Tamugan River, ang bahagi ng bundok biglang bumuho. Sikal! Wala pinakatabok. Okay nakatabok. Nakatabok mga bata. Mga bata. Ato isa dito pre, mga bata pre. Pagtanaw na mo kay na hinay-hinay na magkatumba tong mga kahoy, mga bato, nahagbong yun diha.
Wa na hugmakan naman tong amo ang dalan kay maora man gyud toy dalan. Hapit na hugmakan, damay unta tong mga 18 ka tawo nga nagdayong sa iya. Sakit gyud kay sir. Hangtod karon di na ako madawat ang panghitabo. Pati mga estudyante sa lugar. Sinasalubong ang ragasa ng tubig para lang makapasok sa eskwelahan. Sa kabilang bahagi ng ilog na rin sila naligo at nagbihis bago ang kanilang klase. %80 ng estudyante po galing po sa Kibidtud. Malakas yung current ng tubig po, kaya yung mga bata kawawa talaga. Ang tangi nilang hiling, mapagawan sila ng hanging bridge. Susunod, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Davao ang construction ng kanilang unang tulay. Dako kayong tabang sa ang sa pag-eskwela kay di namin maglisod magtabok sa sapa. Isa sa mga itinampok naming talagang buwis buhay kung paanong tinatawid ng mga tiga-barangay Tambobong sa Davao City ang napakapeligrosong Tamugan River. Ang tangi nilang hiling, mapagawan sila ng hanging bridge. 5 buwan matapos ipalabas dito sa KMJS ang kalbaryo ng mga tiga-barangay Tambobong, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Davao ang construction ng kanilang unang tulay. At nung binisita namin kamakailan ang kanilang sityo, ang mga residente meron ng natatawirang hanging bridge. May haba itong 50 meters na nagdudugtong sa sitio Kidali at sa sentro ng barangay Tambobong. Tungod sa pagpicture sa KMJS sa amo ang istorya, nilihok dayon ang LGU. Pila ka bulan ato, nahimuan na gyud mi og tulay. Nagpasalamat mig dako kay nakita ra gyud ang among problema. Bata pa mi nangandoy nami anang tulay. Karon naabot na gyud sa amo ang lugar. Atong wala pa mi tulay, lisod kay among kahimtang kay kung magbaha, kung naay pasyente, maabot nga mamatay dito sa tabok, wa pa lagay tulay. Mas ligtas na rin daw nakakapasok sa eskwelahan ang mga bata. Nidaghan na jud ang among mga estudyante sukad nga naa nay tulay. Aktibo na sila sa klase. Ating aralin ay tungkol sa pamilya bilang tagapangalaga. Dako kayong tabang sa ang sa pag-eskwela kay di namin maglisod magtabok sa sapa. Sa pag nahimo ang tulay, murag gaan-gana kaya sa among pagkarga, maabot naman sa motor ug dili na kay ni maglisod sa panahon nga ug naagid mi produkto. Dako kay ni katabang sa kuha pareha sa akong sakit. Ako ug moadto ko kalinan, di na ko maglisod kay na may agiana. Gayunman, umaasa si Jason na masisimulan na rin ang isa pang tulay sa gitna ng Tamugan River na magdudugtong naman sa sitio Kidali at sitio Kibidtud kung saan siya noon nakuha ng tumatawid sakay ng duyan. Mas malapit kasi ito sa kanilang tirahan. Ang lokal na pamahalaan ng Davao City, pinag-aaralan na rin daw ito. Pinamadali namin yung budget na kailangan mabigay para lahat ng mga residente doon hindi na mahirapan sa pagtawid sa ilog. Sa nakalipas na 20 taon, karangalan po namin na ang KMJS ang naging tulay para maihatid ang sitwasyon ng ating mga kababayan para matulungan at maaksyonan ang kanilang kalagayan. Hari nawa sa mga darating pang taon, marami pa po tayong mga buhay na mababago. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.